Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Sinibak na pinuno ng PNP Anti-Kidnapping Group, balik na sa pwesto. Smugglers at posibleng mga kasabwat sa 202 milyong pisong shipment ng puslit na isda, iniimbestigahan ng Bureau of Customs. Matanaw, Davao del Sur, niyanig ng magnitude 5 na lindol. Sa MBC TV correspondents, 3 katao patay matapos araruhin ng truck ang isang motorsiklo sa Negros Occidental. Sa MBC TV Sports, Pinay Q artist na si Rubilen Amit, kampiyon sa women's billiard sa Las Vegas. At sa Showbiz Spotted and Hypen, kumasa sa Blink Twice Dance Challenge kasama ang Bini. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Sa kapapasok lamang na balita, isang FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force ang nawawala matapos ang tactical night operation kagabi. Ayon yan ang kinumpirma ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Bon Castillo. Antabayanan po ang ibang detalye maya-maya lamang. Matapos naman si Bakin sa kanyang pwesto bilang pinuno ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group, ibinalik na sa kanyang pwesto si Police Colonel Elmer Ragay. Kaugnay ito ng kontrobersyal na kidnapping sa isang Chinese national na iniuugnay sa Pogo. Una sa balitang yan, si Edniel Parosa. Kinumpirma ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na binawi ng pambansang pulisya ang relief order nito kay Police Colonel Elmer Ragay bilang hepe ng anti-kidnapping group sa General Order No. 55 na inilabas kahapon Marso 3. Nakasaad na nullified ang pagsibak kay Ragay noong katapusan ng Pebrero. Nabatid na bawal sa panahon ng halala ng paglipat ng mga opisyal ng pamahalaan kung walang basbas ng Commission on Elections. Babalik si Ragay bilang direktor ng AKG kahit uno ng kinwestiyon ng Criminal Investigation and Detection Group ang nangyaring kidnapping sa 14 anyos sa Chinese national sa Taguig. Kabilang sa mga iniimbestigahan ng PNP ay kung bakit walang naaresto sa mga suspect at ang katotohanan sa pag-recover sa biktima sa bahagi ng Parañaque. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinisilip na rin ng Bureau of Customs o BOC ang posibilidad ng inside job sa pagkakasabat ng daan-daang milyong halaga ng smuggled na isda sa Maynila. Susuriin naman ng Agriculture Department ang illegal shipment para alamin kung ligtas itong ipamahagi. Naritong ulat ni Kyle Bulyas. Iniimbestigahan na ng Bureau of Customs kung may mga tauhan ba silang sangkot sa nasabat na mga smuggled na isda sa Maynila. Kaugnay ito ng 19 na container na naglalaman ng 202 million pesos na halaga ng frozen mackerel na galing pa umano ng China. Ayon kay Customs Assistant Commissioner at spokesperson Attorney Jet Maronilla, bahagi na ng investigasyon ng Customs Intelligence and Investigation Service ang pagsilip sa sarili nilang mga tauhan. Sa ngayon, na-revoke na umano ang accreditation ng consignees ng naturang shipment habang nagpapatuloy ang investigasyon. Samantala, sa ilalim naman sa pagsusuri ng Department of Agriculture ang mga nakumpiskang isda para malaman kung ito ba ay fit for consumption. Oras na mapatunayang ligtas itong kainin ng tao, posible umano itong i-donate sa DSWD o kaya naman ay magsasagawa ang BOC ng auction para dito. Either i-auction po namin para po ma-convert natin sa pera at maidagdag dun sa kaban ng ating bayan. Kung hindi naman po, maaari din pong i-suggest ng Department of Agriculture na instead of i-auction, ipamigay na lang po. No? Yun din po yung huling mga naging direction nila. So we will defer, sir, kung ano man po yung magiging recommendation ng Department of Agriculture.
Ganito rin umano ang gagawin ng customs sa mga nasabat nilang higit 300 million pesos na halaga ng luxury cars sa Makati City noong February 14. Ayon kay Maronilia, ang mga utility vehicles ay maaaring i-donate sa mga nangangailangang government agencies tulad ng Philippine Coast Guard, habang ang mga luxury cars naman ay maaaring i-auction. Pero kung halimbawa aniya ay in good faith naman binili ng may-ari ang mamahaling sasakyan, maaaring umano nitong hilingin na bayaran na lamang ang kulang na duties and taxes at penalty. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nagsuspindi muli ng klase ang ilang lugar sa bansa dahil sa inaasahang dangerous heat index na mararanasan ngayong araw. Maaga nang nagsuspende ng klase ngayong araw ng Martes, March 4 sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan ang lungsod ng Maynila. Abukay sa Bataan, Orani, Bataan, Samal, Bataan at Hermosa sa Bataan. Samantala, sa Quezon City at Bacoor City sa Cavite, suspendido rin ang pasok mula naman preschool hanggang senior high school o grade 12 at magsasagawa na lamang ng modular distance learning. Sa pagtaya ng Pag-asa, posibleng umabot sa 38 degrees Celsius ang damang init sa Science Garden sa Quezon City, habang pinakamataas na 42 degrees Celsius na heat index sa Dagupan City, Pangasinan. Samantala, niyanig ng malakas na magnitude 5.0 na lindol ang bahagi ng Matanao, Davao del Sur kaninang 9:42 ng umaga. Ay sa FIVOX, naramdaman ang hanggang intensity 5 na lindol sa Digos, Magsaysay, Matanao at Bansalan sa Davao del Sur. Naramdaman din ang intensity 1 hanggang 4 sa ilang bahagi ng South Cotabato, Sarangani, Davao area at General Santos City. Pinawi naman ng FIVOX ang pangamba ng pinsala, ngunit nagbabala na masusundan pa ito ng aftershocks. Nanawagan naman sa Pambansang Pulisya o PNP ang Commission on Elections o COMELEC na magsagawa ng reclassification ng mga lugar na nasa watch list bilang areas of concern dahil sa pag-usbong ng mga panibagong insidente ng election-related violence. Pakinggan ang report ni Rose Babiera. Pinag-aaralan na rin ng Commission on Elections o COMELEC at Philippine National Police o PNP ang pagrerepaso ng listahan ng mga lugar na nasa areas of concern ngayong kasagsagan ng pangangampanya para sa 2025 national and local elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, tiyak na magbabago ang mga lugar na una nang nalagay sa red category dahil sa mga naitalang insidente ng karahasan sa iba't ibang lugar, partikular na sa Bangsamoro Region. Napakataas na posibilidad na magkaroon na ng mga pagbabago sa categorization, classification ng iba't ibang parte ng ating bansa, lalo na sa mga recent na pangyayari din ng karahasan na sinasabi natin na mukhang yung dating 38 areas of concern baka pwede na magbago. At batay kasi sa ulat na natanggap ni Attorney Garcia, nakapagtala na ang PNP ng 29 na kaso ng karahasan na inuugnay sa eleksyon nito lamang Oktubre hanggang Marso. Hindi pa kasama rito ang napaulat na pananamban sa convoy ng kandidato sa pagkaalkalde sa Abra at pamamaril sa Lanao del Sur na naganap kamakailan lang. Nakatakda namang ilabas ng COMELEC ang bagong listahan ng election hotspots sa susunod na linggo. Ayon pa kay Garcia, dapat na ring amyendahan ang klasifikasyon ng election violence upang madaling matukoy kung election-related violence ba o simpleng krimen lamang ang mga insidenteng napapaulat kung saan sangkot ang mga kandidato, kaanak ng kandidato at kanilang mga taga-suporta. distinction kasi kung yan ay election-related violence o simpleng krimen. Sapagkat kapag ang biktima ay isang nakaupo o isang tumatakbo, kamag-anak na nakaupo, ay talagang ang publiko, i-consider yan election-related violence. And so sabi natin mukhang nararapat na ito kaagad ay i-amend, baguhin, at i-update base sa mga recent na pangyayari. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa COMELEC ukol sa pag-neutralize nito sa mga private armed group at sindikato na umiikot sa bansa ngayong panahon ng eleksyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa kaugnay na balita, nagkasundo naman ang COMELEC, DOST at DICT na magkakaisang mga ito para tiyakin ng isang matagumpay at mapayapang midterm election sa darating na Mayo. Magbabalita si Boy Gonzales. Lumagda sa isang kasunduan ng COMELEC, Department of Science and Technology o DOST at Department of Information and Communication Technology o DICT para walang maging problema ang nalalapit na 2025 midterm election. Mismo sina COMELEC Chairman na George Erwin Garcia, DOST Secretary Renato Solidum at DICT Secretary Ivan Jan Uy ang nanguna sa nabanggit na aktibidad. Ayon kay Garcia, malaking tulong ang dalawang ahensya ng pamahalaan sa mga ginagawang hakbang ng COMELEC sa naturang halalan. Anya, simula pa lamang ay katuwang na nila ang DICT at DOST upang mas lalong maging handa ang lahat sa pagsasagawa ng automated election. Paliwanag pa ni Garcia, ang dalawang ahensya rin ang makakatuwang nila para labanan ng pagpapakalat ng mga maling impormasyon, partikular na sa sistema at makina na gagamitin. Pagtutuunan rin ng pansin ng COMELEC kasama ang DOST at DICT ay ang cybercrime na may kaugnayan sa eleksyon kung saan planong sirain ang kredibilidad at integridad ng halalan. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng billiards, double victory ang naiuwi ng Filipina Q artist na si Rubilen Amit sa Las Vegas. Pareho kasing dinomina ng Pinoy Pride ang dalawang torneo na Kamui Women's Open at Women's Challenge of Champions. Ang naging performance ni Amit, tinutukan ni Matchpoint Millie Borja. Nangibabaw ang talento ni Filipina Q artist Rubilen Amit sa Kamui Las Vegas Women's Open matapos talunin ng Chinese na si Han Yu sa finals with 3-1 score noong linggo. Dahil sa kanyang tagumpay, nag-uwi si Amit ng $22,500 o mahigit 1.3 million mula sa palarong may 64 na kalahok. Pero hindi lang yon, dahil ginawa ni Amit na double victory ang kanyang Las Vegas stint matapos niyang magwagi rin sa Women's Challenge of Champions title. Dito pinuluhod niya ang Russian Q artist sa 2-player field at nag-uwi ng karagdagang $15,000 o halos 870,000 pesos. Kaya naman umabot sa 2.1 million pesos ang kabuang premyo ni Amit sa kanyang naging mga panalo sa Las Vegas. Nagwakas ang finals nila ni Han matapos ang isang safety shot sa 5-ball kung saan hindi napasok ng Chinese player ang bola. Dahil dito, tuluyan ang na-clean up ni Amit ang table at matagumpay na nakuha ang 10-ball championship. Matinding pagbangon nito para kay Amit. Nauna nang natalo sa ikatlong set kahit na naipanalo nito ang unang dalawa. Bago ang finals, nagtala si Amit ng 5 sunod-sunod na panalo matapos maunang talunin ang kapwa Filipina na si Cheska Centeno sa winners qualification. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan sa Bakit Ikaw DZRH Election Series. Senatorial candidate at activist Liza Masa isusulong ang pagpapatayo ng karagdagang pampublikong paaralan. Sa MBC TV Global, Ukrainian leader Volodymyr Zelensky dapat daw magpasalamat sa Amerika. Sa Showbiz Spotted, ang electrifying comeback ng Black Eyed Peas sa Pilipinas kasado na ngayong August. At sa Hoy, bawal yan, parusa sa iligal na pagbebenta ng fire extinguisher mula sa Bureau of Fire Protection. Alamin lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Tumagilid ang isang closed van sa Quezon Avenue sa Quezon City matapos itong sumabit sa nakalaylay na kable ng telepono. Isang rider naman ang sugatan matapos madamay sa insidente. Naritong balita ni Val Gonzales. Hindi bababa sa 2 katao ang nasugatan matapos na sumabit sa kable ng linya ng telepono ang isang closed van
sa kahabaan ng Quezon Avenue, Quezon City kaninang madaling araw. Kabilang sa nasugatan at nakaligtas sa tiyak na kamatayan ang nadaganang rider ng tumagilid na close ban na ito sa kanto ng FPJ Avenue at Quezon Avenue paglampas ng Fishers Mall. Swerteng minor injuries lamang sa katawan ng tinamo ng rider. Bukod sa nadaganan sa westbound lane o yung patungo ng Maynila, isa pang rider sa kabilang lane na palabas ng EDSA ang sumabit din sa kawad. Mas matindi ang tinamong pinsala ng biktimang rider na kinilalang si Florante Ramos. Isinugod ito ng ambulansya ng QCDRRMO patungo sa orthopedic hospital. Bali ang paa ng biktima. Ilan yun sa kabila? Isa lang. Isa lang ang biktima ron. Sumabit siya ron, nakalaylay, tapos sumemplang siya. Nabali yung... may kaangkas? Wala siya. Sa inisyal na investigasyon ng mga tauhan ng MMDA at Quezon City Traffic Sector, nangyaring aksidente alas 4:30 ng madaling araw kanina. Sabi ng driver ng close ban na si Rodrigo Macaya, hindi niya napansin ang nakalaylay na kawad ng telecom company, kaya't ito ay kanyang sinuyod na naging dahilan ng aksidente. Habang nananakbo kami, hindi namin napansin yung kable ng kuryente yata yun o telepono. Kaya yun, sumabit sa van namin. Kaya dahan-dahan na tumumba. Hindi tuluyang bumagsak ang van dahil sa nadaganan nitong motorsiklo. Mabuti na lamang aniya ay nakababa at agad na nakatakbo ang hindi na pinangalan ng rider. Lumalabas na ang kable ay nagmula pa sa eastbound patungo sa bahagi ng westbound lane. Nagdulot ng matinding traffic ang aksidente. Kinailangan pang maglagay ng kusot ang mga tauhan ng MMDA Road Rescue Unit para matanggal ang mga tumagas na krudo sa daan. Pasado alas 7 na ng umaga nang tuluyang matanggal sa lugar ang tumagilid na banda. Umabot naman sa EDSA ang haba ng mga naapektuang sasakyan dahil sa nangyaring aksidente. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, agad namang inalmahan ni Presidential Communications Secretary Jay Ruiz ang kumakalat na umano'y fake news at tinawag nitong demolition job tungkol sa umano'y maanomalya nitong pagkakaupo bilang bagong kalihim ng PCO. Una sa balitang yan, si Ms. Leth Narciso. Naglabas ng sama ng loob si Presidential Communications Secretary Jay Ruiz sa malisyosong ulat tungkol sa umano'y conflict of interest sa kanyang appointment. Sa press briefing sa Malacanang, tahasang tinawag ni Ruiz na fake news ang sinasabing pagmamay-ari niya ang Digital 8 na may joint venture sa IBC13 at nakakuha ng kontrata sa PCSO. Paglilinaw ng kalihim, wala siyang share sa nasabing kumpanya at ang tanging naging papel niya ay naging authorized representative sa joint venture agreement. Naging head-anya siya ng sales and marketing ng Digital 8 noong wala pa siya sa gobyerno. Dismayado naman si Secretary Ruiz na hindi man lang muna hiningi ang kanyang panig bago inilabas ng media entity ang ulat, gayong mga kaibigan pa daw man din niya ang namamahala nito. One of my programs is to fight fake news. Not knowing na ako pala mismo ang magiging biktima ng fake news. Sinabihan, can you imagine, 206 million, paparatangan ka ng ganyan, na hindi ka man lang kunan ng panig, na hindi ka man lang tawagan. Naniniwala si Secretary Ruiz na ang demolition job sa kanya ay may kinalaman sa reforma o balasahang ipinatutupad niya sa PCO. Wala namang balak ang kalihim na gumawa pa ng hakbang na legal dahil ayaw daw niyang mawala ang kanyang focus sa trabaho. Pero umaasa itong maitatama ang lumabas na storya kung saan kasama ang kanyang panig. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kapapasok lamang pong balita, ibinasura ng COMELEC First Division ang disqualification case laban sa mga tulfo. Nakatutok dyan si Boy Gonzales. Boy. Ibinasura ng COMELEC ang petisyon na naglalayong matanggal sa 2025 na midterm election ng Pamilya Tulfo. Ayon kay COMELEC Chairman na George Erwin Garcia,
pinawalang saysay ng Comelec First Division ang petition for disqualification na inaay ng isang Virgilio Garcia laban sa miyembro ng Pamilya Tulfo na kakandidato sa 2025 election. Kabilang sa Pamilya Tulfo na kandidato sa halalan ay sina CIS Representative Erwin Tulfo, sa tumatakbong Senador Jocelyn Tulfo ng Quezon City 2nd District, Representative Rafa Wendell Tulfo, dating Tourism Secretary Wanda Tulfo Teo at broadcaster na si Ben Tulfo. Kino-question ng petitioner na si Garcia ang kandidatura ng mga respondent dahil sa issue ng political dynasty at usapin ng citizenship. Sa pag-dismiss ng petisyon, ipiniliwanag ni Chairman George Garcia na nabigo ang petitioner na maglakip ng kopya ng Certificate of Candidacy ng mga respondent na ayon sa kay Garcia ay mahalaga upang ma-verify ang mga alegasyon na sa petisyon. Para sa NBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Kasabay ng pagpasok ng harvest season, umapila si Quezon Representative Mark Enverga sa Agriculture Department na lalong paigtingin ang pagbabantay upang labanan ang manipulasyon sa presyo ng bigas. Paghimok pa ng kongresista, makatutulong din kung National Food Authority ang bibili sa malaking porsyento ng ani. Ang mga detalye sa ulat ni Milky Rigunan. May pangailangan na palakasin ng gobyerno ang monitoring para mapigilan ng magsamantala ang ilang traders sa pamagitan ng pagpapataw ng mababang farm gate prices ng bigas. Ginawa ni Representative Mark Enverga ng Quezon ang apela dahil ngayong Marso hanggang Mayo ang harvest season. Ang kay Enverga, Chairman ng House Committee on Agriculture and Food at co-chair ng Murang Pagkain Super Committee, dapat yakin ng Department of Agriculture ang patas na kita na ating mga magsasaka habang abot kaya naman ang presyo para sa mga consumer. Sabi ni Enverga, sa mga nakalipas na harvest season, partikular mula September hanggang October, napilitan ng ilang magsasakang ibenta ang kanilang aning palay ng 14 hanggang 18 pesos per kilogram, bagsak sa sustainable levels. Inirekomenda ni Enverga sa National Food Authority na bilhin ang 20% ng bigas na naani ng ating mga magsasaka ngayong harvest season para masiguro ang patas na presyuhan. Katwiran ni Enverga, kung bibili ang NFA ng mas malaking bahagi ng ani, hindi madaling madidiktahan ng traders ang presyo. Kapag may kompetisyon anya sa pagbili ng ani, sigurado ang kita ng ating mga magsasaka. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Agad namang kinalampag ni Senator Risa Ontiveros ang Kongreso para aksyonan ang kulang umanong certification requirements ng Commission on Elections o COMELEC para sa isang malinis na automated elections. Git ng Senadora, ngayong halos 70 araw na lang bago ang halalan, lampas na ito sa itinakdang certification deadline ng batas. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Pinaiimbestigahan ni Senador Risa Ontiveros sa dalawang kapulungan ng Kongreso ang hanggang ngayon ay kawalan pa rin ng certification para sa security and accuracy ng Automated Election System o AES para sa May 12 elections. Ito ay sa pamagitan ng Joint Congressional Oversight Committee on the Automated Election System ng Senado at Kamara de Representantes. Ayon kay Ontiveros, halos 70 araw na lang bago ang halalan, kaya dapat kumilos ang Senado at Kamara ng mabilis. Ito ay upang siguraduhin na nasusunod ang lahat ng mekanismo sa batas para sa malinis at maayos na automated elections. Tinukoy ng senador ang mga reports na hindi pa rin nakapag-comply ang COMELEC sa Section 11 ng Republic Act 8436 as amended by Republic Act 9369 o ang Election Automation Law. Ito ay ang requirement na dapat ay makakuha sila ng certification mula sa isang kinikilalang international certification company para sa automated election system, hardware at software components. Alinsunod sa batas, ang certification ay dapat nakuha 3 buwan bago ang araw ng halalan.
Kaya't ang kumpanyang kinontrata ng COMELEC na Pro VNV Incorporated ay dapat nakapag-issue na ng certification noon pang February 12, 2025. Para kay Hontiveros, mahalagang matanong at magpaliwanag ang COMELEC sa hanggang ngayon ay kawalan ng certification sa kanilang automated election system. Nagbabala ito na kapag walang malinaw na paliwanag ay baka maapektuhan ang credibility ng May 12 elections na pangasiwaan sa kauna-unang pagkakataon ng kumpanyang Miro Systems ng bansang South Korea. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung mabibigyan ng pwesto sa Senado, nais isulong ng dating Gabriela Party List Representative Lisa Masa ang pagpapalawig ng libreng edukasyon kasabay ng pagpaparami ng mga pampublikong paaralan sa bansa. Nais din itong maglunsad ng mga programa para sa proteksyon ng mga kababayan nating overseas Filipino workers. Ang Bakit Ikaw exclusive interview ni Masa tinutukan ni Wina Hesoro. Pagpaparami ng mga pampublikong paaralan ang nakikitang solusyon ni dating Gabriela Party List Representative Lisa Masa para mabigyan ng libreng edukasyon ang bawat Pilipino lalo na ang mga nasa laylayan. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, binigyang diin ng tumatakbong senador na ang edukasyon ay nararapat lamang na libre para sa lahat. Dapat po libre, hindi lamang yung matatalino. Dapat available sa ating mga public schools and universities, no? Yung pong pag-aaral. Ayon kay Maza, dapat lamang natuldukan na ang privatization sa mga eskwelahan. Dapat tigilan ang privatization sa ating eskwelahan at mas marami pa yung mga public schools na kung saan libre ang ating edukasyon sa mga mahihirap. Aniya, nais niya ring isulong na alisin na ang K-12 sa bansa dahil naniniwala siyang wala o man itong silbi. Yung pong pag-alis na noong K-12, Ayan, isa po, ito po talaga inireklamo ng mga nanay. Wala pong silbi itong K-12 at kailangan na pong tanggalin ito dahil ito po ay pasanin. Kahit matapos ka ng K-12, ang dami pa rin po nating college graduates na walang trabaho. So kakompetisyon mo yan. Siyempre kung kumpanya ka, ang kukunin mo yung graduate ng college. Diba? So wala talagang kasilbi-silbi itong K-12 na ito. Samantala, naniniwala si Maza na dapat mas higpitan pa ang proteksyon ng ating mga kababayang nangingibang bansa, lalo na ang mga domestic helper. Kailangan po talaga ng mas mahigpit na proteksyon sa ating mga kababayan, lalo na yung nagtatrabaho ng DH. Kasi alam natin, yung kondisyon ng kanilang pagtatrabaho, kumbaga isolated di ba? Nandoon sila sa bahay So kailangan may mekanismo para from time to time, regularly, na-check natin ang ating mga kababayan. Pag siya umano ang nakaupo sa pwesto sa Senado, uunahin niyang imbestigahan ang serbisyo ng lahat ng ahensya. Magkaroon ng investigasyon kaugnay ng serbisyo ng lahat ng ating mga ahensya. Lahat, no? Para tingnan, yan bang serbisyo nyo na sinasabi nyong serbisyo ay talagang angkop, sapat, at saka mahusay na naibibigay sa ating mga kababayan. Nananawagan din siyang dapat nang bigyan ng absolute clemency si Mary Jane Veloso. Isa po ako sa nananawagan na bigyan si Mary Jane Veloso ng absolute clemency. At dahil kung tutuusin, halos mga 15 years na siya na nakulong At siya ay biktima. Hindi po siya dito kriminal. Kung hindi naging biktima siya dahil nga doon sa panluloko sa kanya. Dagdag pa ni Maza, handa siyang yanigin ang Senado. Ako ay matagal ng aktivista. Mula doon sa kalsada hanggang naging congresswoman ako. At maging nung ako ay nanungkulan sa gabinete. Handa po akong yanigin ang Senado dahil ito ay kuta ng mga tradisyonal na politiko at saka ng political dynasty. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Face-to-face klase sa Pasay City suspendido bukas March 5 hanggang March 6, araw ng Huwebes dahil ba yan sa napakataas o expected na pagtaas ng heat index? Magbabalita si Giselle Ricafort. Giselle.
Go ahead, Giselle. Giselle? Alright, babalikan natin ang report ni Giselle Ricafort. Sa atin pong ulat panahon ngayong araw ng Martes, umiiral pa rin ang mainit na easterlies sa halos buong bansa. Asahang magdadala rin ito ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na thunderstorms sa Kabikulan, Caraga, Quezon Province, gayon din sa ilang bahagi ng Mimaropa, Southern Leyte, Samar at Davao area. Habang magiging maaliwalas hanggang sa makulimlimang panahon sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa na may tsansa ng papulupulong pagulan sa hapon. Batay sa pagtaya ng Pag-asa, posibleng pumalo sa delikadong 42 degrees Celsius ang damang init ngayong araw sa Dagupan City, habang maglalaro naman sa 38 hanggang 39 degrees Celsius ang temperaturang mararamdaman dito sa Metro Manila. Kaugnay nito, suspendido muli ang face-to-face classes sa ilang mga lugar. Samantala, tinatayang magbabalik ang malamig na amihan sa Huwebes at bahagyang magpapaulan sa Batanes at Cagayan. Wala pa ring bagyo na inaasahang papasok sa ating area of responsibility hanggang sa katapusan ng linggong ito. Pansamantala munang pinatitigil ni US President Donald Trump ang pagbibigay ng military aid sa Ukraine kasunod ng nangyaring hindi pagkakaunawaan ng dalawang lider noong Biyernes. Ayon kay Trump, dapat raw umanong matiyak na kaisa nito ang Ukraine sa isang layunin at paghahanap ng tamang solusyon. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Nagdesisyon na si United States President Donald Trump na pansamantala muna nitong ititigil ang pagbibigay ng military aid sa Ukraine kasunod na nangyaring bangayan ng dalawang lider noong nakaraang linggo. Magugunita rin kasi na binalaan ni Zelensky si Trump na huwag pagkatiwalaan ng Russia na tila hindi naman ikinatuwa ni Trump at sinagot na walang posisyon ng Ukraine para magdikta sa Amerika. Ayon kay Trump, ito ay upang masiguro na ang mga partner nito ay kaisa ng kanilang layunin at upang matiyak na ito ay nakatutulong sa paghahanap ng solusyon. Hindi naman kinumpirma ng White House ang sakop ng naturang military aid at kung hanggang kailan tatagal ang naturang utos, habang wala pang komento ang Ukraine hinggil sa pangyayaring ito. Samantala, nakaranas naman itong umaga ang 88-year-old pontiff na si Pope Francis ng dalawang bagong episode ng acute respiratory failure mula sa niinda nitong sakit na double pneumonia. Dahil dito, muli na namang isinailalim ang Santo Papa sa non-invasive mechanical ventilation upang mas mapadali ang kanyang paghinga. Habang patuloy pa rin ang pagbabantay ng mga doktor para naman sa kanyang prognosis mula sa nararanasan nitong complex respiratory infection. Sa iba pang balita, nailigtas naman ang nasa 46 na manggagawa na natabunan ng avalanche sa Himalayas na bahagi ng Uttarakhand State, India. Ayon sa ulat, nagtago umano ang mga biktima sa kanilang camping container na may sapat na hangin para makatagal sa loob nito ng halos 2 araw. Habang inabot naman ng halos 60 oras ang paghukay bago natagpuan ang mga na-stranded. Ngunit 8 naman na napaulat na nasawi mula sa nangyaring insidente. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan natin ang report ni Giselle Ricafort ukol nga sa face-to-face classes sa Pasay City, suspindido bukas hanggang sa araw ng Huwebes. Giselle, go ahead. Ms. Kay, sinuspinde ni Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano ang face-to-face classes sa lungsod bukas, March 5 hanggang sa araw ng Huwebes. Ayon sa Mayora, walang pisikal na pasok ang parehong pampubliko at pribadong paaralan dahil daw yan sa tinatayang pagpalo ng heat index batay naman sa rekomendasyon ng Pasay Disaster Risk Reduction and Management Office. Tinatayan na aabot sa 4 degrees Celsius ang heat index sa Pasay City sa loob ng 2 nabanggit na araw na babagsak sa yellow, orange alert at extreme caution. Inihikayat naman ng lahat ng private at pampublikong paaralan na lumipat muna sa alternatibong moda ng pagtuturo alinsunod sa umiiral na kautusan ng Department of Education. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort.
Samantala, lumalabas sa isang election survey na suportado ng nasa 89% ng mga botante ang pagsulong ng trabaho party list ng job opportunities at iba pang benepisyo para sa bawat manggagawang Pilipino. Ang mga detalye sa report ni Edniel Parosa. Prioridad ng trabaho party list ang job creation o paglikha ng mga trabaho para sa mga Pilipino. Ayon kay Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng grupo, kabilang dito ang pagpapataas ng sahod, non-wage benefits gaya na lamang ng flexible working arrangement at pagsulong ng 4-day workweek. Batay sa pinakahuling survey ng social weather stations, halos 89% ng mga botanteng Pinoy ang nagsabing susuporta sila sa mga kandidatong nagsusulong ng job opportunities. Nasa 88% naman ng respondents ang nagsabing iboboto nila ang mga naninindigan sa karapatan at kapakanan ng OFWs. Nauna rito, ipinahayag na ng trabaho party list na layo nitong mapagaan ang buhay ng mga Pinoy sa pagtulong sa mga manggagawa. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasado ng pagbabalik Pinas ng Grammy-winning trio na Black Eyed Peas, ang American hip-hop group maghahatid ng electrifying performance sa Agosto. Narito ang report ni Showbiz Angel. Maki, I got a feeling. Where is the love? Boom, boom, pow. Gotta get that boom, boom, boom. Gotta get that boom, boom. At let's get it started. Milky, milky ride. Sa isang gabing concert sa Pinas ng Grammy-winning hip-hop group na Black Eyed Peas. Sina Tabu, Will.i.am at Pinoy Pride Apple Yap magpapasiklab sa August 27 sa Mall of Asia Arena, hatid ang kanilang chart-topping party anthems. Ngayong taon nga ipinagdiriwang din ng My Humset Makers ang kanilang 30th anniversary. October 2011 pa nang huli silang magtanghal sa Pinas, kung saan kasama pa noon ang nag-iisang female member na si Fergie hanggang sa umalis ito sa iconic group year 2017. Habang 2022 naman ang i-release ng trio ang kanilang 9th studio album na Elevation. Samantala, ang bentahan ng tickets para sa Black Eyed Peas Live in Manila Party with their greatest hits and more ay magsisimula sa March 15. At sa amin pong pagbabalik sa MBC TV Sports, veteran creamline setter na si Gia de Guzman hindi makakapaglaro sa 2025 AVC Women's Championship o Champions League. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Binalaan naman ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya ng instant termination mula sa serbisyo ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na mapapatunayang sangkot sa iligal na pagbebenta ng fire extinguishers. Bakit nga ba iligal ito? Ano pa ang maaaring kaharapin ng mga sangkot sa iligal na transaksyong ito? Alamin sa report na ito. Nagbabala si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya sa mga tauhan ng Bureau of Fire Protection of BFP na iligal na nagbebenta ng mga fire extinguisher sa mga negosyante para makapasa ito sa fire safety clearance. Ayon kay Rimulya, on the spot nitong tatanggalin sa serbisyo kapag may nakuha siyang report na nagbebenta ng mga nasabing kagamitan. Bukod dito, nagpaalala rin ng kalihim ukol sa mga delayed na pag-i-issue ng clearance ng BFP. Nakasaad sa BFP Memorandum Circular 2016-016 na mahigpit na pinagbabawalan ang mga kawani ng BFP na masangkot sa pagbebenta ng mga fire extinguisher, maging ang pag-e-endorso ng kahit ano o sino mang manufacturer, dealer o supplier ng mga firefighting equipments. Kung napatunayan na ang isang tauhan ng ahensya ay sangkot sa ilegal na transaksyon kagaya ng mga nabanggit, ay haharap ito sa administratibong kaso. Bibigyan ito ng warning sa unang offense. At kapag napag-alamang ipinagpapatuloy nito ang gawain, tuluyan na itong tatanggalin sa posisyon at serbisyo sa BFP. Habang sa ilalim naman ng Republic Act No. 11032 o ang Ease of Doing Business o EODB Law,
Ang BFP personnel ay maaaring makulong ng 1 hanggang 6 na taon at pagbayari ng multa na hindi bababa sa 500,000 piso at hindi higit sa 2 milyong piso. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Kalunos-lunos naman ang pagkamatay ang sinapit ng 3 individual matapos araruhin ng truck ang sinasakayang motorsiklo sa Himamaylan, Negros Occidental. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang 3 katao matapos aksidenteng napakan ng truck ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa National Road, Hacienda Nieva, Barangay Tuoy, lungsod ng Himamaylan, Negros Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Anthony Grande, hepe ng Himamaylan City PNP, base sa investigasyon ng kapulisan, ang truck ang patungong norte ng aksidenteng nabangga nito ang motorsiklo na sinasakyan ng mga biktima. Ang mga biktima kaagad namang dinala sa Himamaylan District Hospital, subalit binawian ito ng buhay. Ang mga biktima kinilala na sina Cesar Lirazan, 23 anyos, Jenyard Lirazan, 40 anyos at Danny Dilalianya, pawang mga residente ng lungsod ng Kabangkalan, Negros Occidental. Habang sumuko naman ang driver ng truck sa Binalbagan PNP na kinilala na si Binji Agoylo, 48 anyos, residente ng Barangay May Tubig, Bayan ng Isabela, Negros Occidental. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Iningquest na kahapon ng Baguio Police Station at sinampanan ng kaso ang suspek na si Jason Dalayon, 34 anyos, na sumaksak hanggang sa mamatay ang driver na si Arnold Dulos, 51 anyos, na nangyari alas 11:05 ng tanghali, Marso 2, 2025 sa sitio Maligatong, Purok Mangustin, Barangay Winis, Baguio District, Davao City. Ayon kay Police Captain Hazel Caballero Tuazon, tagapagsalita ng Davao City Press Office, sinampanan ng kasong murder ang suspek. Sinabi ni Captain Tuazon, sa isinagawang investigasyon ng kapulisan, may problema sa pag-iisip ang suspek at pinagalitan siya ng biktima na maaring ikinagalit nito. Umapila ang tiyahin ng biktima sa kapulisan na huwag nang palayain ang suspek sa kulungan para hindi na ito muling makagawa ng katulad na krimen. Matatandaan, pumunta ang biktima sa kanilang kapitbahay para humingi ng kalabasa nang biglang dumating ang suspek na may dalang patalim at sinaksak ang likod ng biktima ng ilang beses. Dinala kaagad sa ospital ang biktima, ngunit idineklarang dead on arrival sa atinding physician. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, hindi makakapaglaro ang veteran setter na si Gia de Guzman sa pagsabak ng Creamline Cool Smashers sa 2025 AVC Women's Champions League. Kasalukuyan pa kasi ito naglalaro para sa Denso Air Beast sa 2024-25 season ng SV League sa Japan. Ang mga detalye sa report ni Billy Borja. Hindi makasasama ang veteran setter na si Gia de Guzman sa Creamline Cool Smashers sa 2025 AVC Women's Champions League. Yan ay dahil patuloy nitong pagtutuunan ng pansin ang kampanya ng Denso Air Beast sa 2024-2025 season ng SV League sa Japan. Kinumpirma ito ng mismong asawa ni Gia na si Miguel de Guzman sa social media, kung saan idiniin niya na patuloy na nagsisikap ang Air Beast upang makarating sa championship round. Matatapos kasi ang kanilang season sa Mayo, habang ang Women's Champions League ay gaganapin sa April 20 hanggang 27 sa PhilSports Arena. Sa kabila ng hindi paglalaro ni Gia sa AVC Women's Champions League, patuloy pa rin ang suporta ng Creamline Cool Smashers sa kanyang kampanya sa Japan. Samantala, magsisilbing kinatawan ng Pilipinas sa Women's Champions League ang Creamline at Petrogas. Ayon yan kay PVL President at PNVF Vice President Ricky Palu. At habang hindi inaasahan ang paglalaro ni de Guzman, nananatili pa ring malabo kung makalalaro ang import ng Creamline na si Erica Staunton. Sa kasalukuyan, nasa negosasyon pa ang kupunan para sa kanyang paglahok. Ngunit may mga source na nagsasabing optimistic ang Creamline patungkol dito.
Malaki ang naging ambag ni Staunton sa pagkuha ng creamline ng 2024 Reinforced at Invitational Championships, kung saan nagkamit sila ng Grand Slam. Bukod dito, bukas ang creamline sa karagdagang 2 pang-import para palakasin ang kanilang pwesto sa Champions League. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Humakot na ng milyong-milyong views ang bagong dance collab sa TikTok ng ilang BINI at ENHYPEN members. Ang K-pop group kumasa na rin sa Blink Twice Dance Challenge. Panoorin yan sa Showbiz Report na ito. Naki-blink twice na rin ang 2 miyembro ng K-pop group ENHYPEN. He's not even thinking about me. Maybe he's just looking at me. Got me going crazy, baby, no, don't be lazy. Wala pa mang isang araw mula nang inilabas ng Nations Girl Group BINI ang naturang video sa kanilang TikTok, humakot na agad ito ng 6 na milyong views. Dito, nakasama ni na BINI Colette, Maloy at Sheena ang Korean idols na sina Jake and Jungwon. Magunita na nito lang Saturday, March 1, ginanap ang Walk the Line concert ng 7-member K-pop group sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan kung saan nanood ang Pantropiko Hitmakers. Major fangirl moment naman ito para kay BINI Sheena na inalala pa noong mga panahong umu-order pa lamang siya ng merch ng ENHYPEN. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakulab ng Nations Girl Group sa isang dance challenge ang Polaroid Love Singers. Noong nakaraang taon lang, ng 3 miyembro naman ang nakasayaw nila sa kanta ng grupong EXO Only If You Say Yes. Last February 15 lang na mag-kick off ang BINIverse World Tour sa Philippine Arena. Habang ang kalalabas nga lang nilang BINIverse EP ay na-feature na agad sa New Music Friday list ng Grammys. Bukod sa Blink Twice at Cherry on Top, kabilang sa tracks nito ay ang Zero Pressure, Secrets at Out of My Head. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Martes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Miyerkules para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.